Ang negosyanteng si Atong Ang itinuturing na po ng Department of Justice bilang pugante kasunod ng di pa na pag-aresto sa kanya hinggil sa nawawala pong mga sabungero. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma ng Department of Justice na itinuturing na bilang isang pugante o fugitive from justice ang gaming business tycoon na si Charlie Atong Ang kaugnay sa kasong may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion sa isinagawang pulong balitaan, kanyang ibinahagi ang kumpirmasyon ukol sa sitwasyon ni Atong Ang. Aniyay, ikinukonsidera na ng kaguran ang nabanggit na akusado bilang pugante kasunod ng makasuhan at isyuan ng korte ng warrant of arrest. Sa kasalukuyan kasi, bagamat ipinaaresto na siya ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 sa mga otoridad, bigo pa ring matagpuan si Atong Ang. Subalit, ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang pagtakas ng akusado mula sa batas ay hindi magdudulot para maantala at mahinto ang pag-usad ng kaso sa kapwa nito mga akusado. Karapatan anya ng ibang respondents na mapabilis ang paglilitis na isasagawa ng korte kaugnay sa mga akusasyon at paratang. Sir, Grant po from Bombo Radio. Sir, nais lang po ma-clarify kasi yung other accused po ni Mr. Charlie Atong Ang ay naarestohan na at nasilbihan na ng warrant of arrest. Sir, by this time, sir, hindi pa po naaresto si Charlie Atong Ang. How do we consider him? Do we consider him as fugitive from justice na po ba? Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli na ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil sa si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Ito'y magpapatuloy na at ito'y gagalaw. Hindi natin pwedeng sabihin na hintayin muna natin na makuha natin lahat na akusado. Kailangan dito na nandiyan si Mr. Charlie Atong Ang para umusan ng kaso. May karapatan din ng mga akusado na nahuli na mapabilis ang paglilitis nila. Ibinahagi naman ni Justice Secretary Frederick A. Vida na 10 bilang ng kidnapping with homicide ang kasong kinakarap ni Atong Ang at 17 kapwa akusado. Bukod pa rito, sinampahan rin siya at 3 iba pang respondents ng hiwalay na kasong 16 na bilang ng kidnapping with serious illegal detention may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Branch 26 of RTC Regional Trial Court of Santa Cruz Laguna issued warrants of arrest for kidnapping with homicide 10 counts against Charlie Atong Ang and 17 other respondents. Kidnapping and serious illegal detention 16 counts against Charlie Atong Ang and 3 other respondents. Ang ano po nito is 1 count per victim. Okay? So 10 kidnapping with homicide victims and 16 kidnapping and serious illegal detention victims. Samantala, kasabay ng isinagawang pulong balita ng kaguran ngayong araw, inanunsyo ng Department of Justice na opisyal ng state witnesses sa kaso ng flood control anomaly ang 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at isang kontratista. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ito'y sina former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos. Habang ibinahagi naman ni Justice Secretary Frederick Vida na bunso nito'y absuelto o discharge na sa partikular na kaso ang mga nabanggit na testigo ng Estado. Okay, sa ngayon po, ang covered po ng ating Witness Protection Program ay sina Undersecretary Roberto Bernardo, si Engineer Henry C. Alcantara, si Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos. Yes. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. No? Yung sa mga kasong sila'y nagbigay ng ebidensya na magagamit ng Estado, doon po sila drop. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.